We had to go to the last rites, funeral included. Wala si Vice, ating meme. Right now, hindi mo ma-pinpoint actually. Kumbaga sa kabayo, liamado. Sorry, Vice. Interesado ako sa tatlong pelikula na ito na panoorin. Number 1, yung Gumburza. Dito nagsimula talaga yung ngit-ngit, yung alab ng ating mga bayani. Pero ayan ang alam ko, hindi yan magkakilala talaga, hindi ganun ka-close. Pero because of that, tatlo ang nagarote. Pangalawa, Malyari. I'm very interested dun sa serial killer. It's dark. At the same time, yung Firefly na sinasabi. Because of the absence ni Vice, nagbigay ng oportunidad sa mga ibang pelikula. Despite na napakamahal ngayon ng sine. Naabutan ko pa 25 pesos yung sine na yan, no? Let's just say 5 kayong manunod na lang. That's already 2,000 pesos. Now, bakit kaya itong si Meme nag-stop? Number 1, baka pagod. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya News America, and this is for the Kuya-Kuy list. Belated Merry Christmas po sa inyong lahat, sa ating mga subscribers. At sa mga manunood, I know ngayon lang probably a little more than a week tayong nawala. Unfortunately, nawala namatay yung aking aunt na kapatid ni Ma'am. So we had to go to the last rites, funeral included, just before Christmas, and I had to travel sa Chicago, and my first time to travel na using yung train. Kumbaga Amtrak ito, and I was so delighted. Komportableng ako at komportableng ang inay ko, ang mom ko, going to Chicago from Michigan. So we did not even use a car anymore, although we were thinking of taking the plane. Pero mahirap talaga. So I decided, mag-train na lang tayo para at least mabilisan, wala nang hindi ka na masistress, ma'am, or ako masistress, holiday driving tayo. Punta naman kami at maayos naman ang lahat, and had to come back just before Christmas Day. So hinabol talaga na mailibing yung aunt ko, yung nasirang aunt ko. And here we are back home, at dito kami nag-spend ng Christmas with family. Hopefully tuloy-tuloy na tayo. Maganda na pagpasok ng 2024. Lalong-lalo na sa mga artista at sa produksyon na nanalo sa Metro Manila Film Festival. Wala si Vice, ating meme, na every year or almost every year may movie siya na pinalalabas. This time wala siya. It's very interesting kung bakit wala siya. Although wala siya namang binanggit na rason kung bakit this time nag-pass muna siya. Pagka wala ni Miss Vice at wala rin si Bossing Vic Soto, nagbigay ng mas maraming options na ngayon na parang almost patas ang labanan. Kumbaga, right now, hindi mo ma-pinpoint actually kung ano talaga ang tatabo, kung ano ang malakas, kung sino ang talagang parang, kumbaga sa kabayo, liamado. Sorry, Vice, for using that word. But any case, we already have a roster of winners last night. And even before nabigay yung mga awards na ito and yung results, interesado ako sa tatlong pelikula na ito na panoorin. Number 1, yung Gumburza. Jesuit Communications. In other words, dahil ako ay estudyanteng ng mga Jesuita. At the same time, very aficionado ako ng history. Again, yung Gumburza, just letting you know, dito nagsimula talaga yung ngit-ngit, yung alab ng ating mga bayani para lumaban against yung pananakop ng mga Kastila. Dito nanggaling sa pagkamatay ng tatlong mga pari na ito. Na not necessarily magkakakilala mga yan, pero ayan ang alam ko, hindi yan magkakakilala talaga, hindi ganun ka-close. Pero because of that, tatlo ang nagarote, and for many reasons, no, na hindi ganun ka sapat na sila ay patayin.
apparently ginawa pa rin ng ating mga mananakop na mga Kastila. Pangalawa, Malyari. I'm very interested dun sa serial killer. Kung ano talaga, historical ba ito? Or is it just a fiction na very colorful ang pagganap ni Piolo Pascual with so many characters, at least 3 characters. It's dark. At the same time, yung Firefly na sinasabi, very idyllic, I think that is the right word, about yung pagmamahal ng mag-ina. And at the same time, ito yung mga winners, parang spread out, no? I'm surprised and happy na si Vilma Santos, Miss Vilma Santos, nanalo uli as Best Actress. Tinalo niya yung mabibigat din na kalaban niya na sila Marian Rivera, sila Sharon Cuneta, sila Pokwang, because of the absence ni Vice and ni Vic Soto na laging nandyan kung saan dagsaan ang punta ng mga pamilya, nagbigay ng oportunidad sa mga ibang pelikula na mapakita at mapanood mismo ng mga Filipinos despite na napakamahal ngayon ng sine. Maabot ng 300 pesos, 400 pesos. Naabutan ko pa 25 pesos yung sine na yan, no? Probably 50, 100 probably is the most. Lalo na yung situation ngayon sa Pilipinas na wherein it's either kakain ka na lang, punta ka sa mall, magsama-sama kayong pamilya, tapos paano pa kaya kung kasama po yung mga anak mo, let's just say 5 kayong manunod na lang. That's already 2,000 pesos. Hindi ko alam yung economics ngayon ng paggawa ng pelikula at saka yung panunood. Pero napakalaki, huge chunk ng pera yun, napakamahal. Just the same, congratulations. I think it's successful money-wise dahil nagbalik after COVID. I think highly critical and very interesting mix of films. Now, bakit kaya itong si Meme nag-stop? Why that kind of decision? Number 1, baka pagod. Dahil sa totoo lang, maraming ganap na nangyari sa Showtime pa lang. Tapos may mga TV shows pa siya. At the same time, ang alam ko, meron pa siyang mga ginawa na mga projects outside TV and it's going to be for streaming, lalo sa I Want TFC. Talagang hectic. Same time, probably nakita ni Vice na he has to stop for a while. Dahil sunod-sunod na nga yung kanyang mga projects sa Metro Manila Film Festival. In fact, sinasabi nga niya na even the theater owners are actually wanting her na makabalik, lalo na during the time right after COVID. Yun nga, na-fulfill niya yun, pelikula nila with Ivana. Itong Partners in Crime. And naging number 1 at one point yung pelikula na yun. Pero at the end, na naungusan ng deleter ni Nadine Lustre. Pangalawa, my thinking is that, lalo na although na tumatabo pa rin ang mga pelikula ni Vice, it's not as before. Lalo na ngayon, pumipili na talaga ang manunood ng papanoorin nila. Vice is now probably looking for a real good project na parang mas malaman, na hindi lang para just for the sake of laughter. Although sabi nga niya, yun ang kanyang branding, na parang matawa lang, masaya na. Pero right now, I think Vice is thinking of a little more bite sa kanyang pelikula. Again, sabi ko nga, mas malaman. Hopefully, maging highly critical na. Or a bit, a little more wit and intelligence sa kanyang pelikula. I'm hoping that she'll be able to do that. A bit of drama, in fact, why not? Even talagang panlaban for award season, pwedeng gawin ni Vice yan. After all, nanalo na rin siya ng award. I think sa Girl, Boy, Bakla, Tomboy, very sensitive itong si Vice, so kayang-kaya niya na mag-drama. Or probably light comedy, pero again, mas malaman, mas maayos. Pwede talagang ipagmalaki. Yet, people will still watch it and appreciate it. Hindi yung the usual slapstick, the usual parang or cheap laughs para sa manunood. I'm hoping this time yun na nga na magawa na ng paraan ni Vice. Malakas pa rin si Vice. A little tweak ng kanyang pelikula would be good for her and for her career. And at the same time,
Who knows? After that, balik na naman siya doon sa mga pelikula niya na talagang nakakatawa. Sa nakakatawang pelikula, parang alam mo, natawa ko sa... Pero it's not even the film festival entry dahil hindi siya naisama. Ito yung pelikula with Coco Martin, yung Beauty and the Bestie. Doon ako parang mas natawa actually. We hope that next year, balik rin si Vice, okay? Pero at the same time, mabuhay ang pelikulang Pilipino because lumalaban. And at the same time, I will have to commend yung mga manunood. Mas naging critical, mas mapanuri na ang mga Filipino moviegoers. Alright, so hopefully tuloy-tuloy na rin tayo sa ating pag-vlog at mag-create na rin tayo again ng mga reels. So abangan po ninyo, ito yung 10 ganap regarding Showtime for year 2023. Year 2023 is a watershed year for its Showtime. Napaka-importante ng year na ito. Alright, again, ito si Kuya Mike of the Kuya Ako'y List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. At subscribe po kayo sa ating channel and hit on that notification bell. Check on my website, kuyakoylist.com. And again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kanonang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuya Ako'y List.